Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama na po yours truly. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po. Kamusta po kayo? Kami po ngayon ay live na live din po sa DZRH News Facebook Live. Ayan. At sa DZRH News television, ganun din po sa YouTube, live din po kami. Pwede nyo po kaming mahanap. Search nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. Maganda po ang ating tatalakayin ngayon. May kinalaman po sa mga foreclosed property. So pag sinabi pong foreclosed property, ito po yung mga na collateral, no, na mga property at sila po ay dahil po pwedeng umutang, no? Alam naman po natin pag sa contract of loan, kung wala kang iko-collateral, mahirap makautang. Syempre, hirap naman kung puro laway lang tayo o kaya naman wala ka naman palang property. So dapat may makita ang bangko na pwedeng kung hindi ka man makabayad, pwedeng magbayad ng pagkakautang mo. So yan po, contract of loan. So madaling makautang sa bangko kapag ikaw ay merong mga property na maaaring magbayad sakaling ma-default ka o hindi ka makapagbigay ng amortization sa bangko. 'Di ba? Kasi kung halimbawa, meron po akong mga kakilala na walang collateral, pero ang taas po ng interest na binibigay kasi very risky yung uutang ka ng malaki tas wala kang collateral. Kaya sometimes yung interest nun, grabe talaga. Parang lulubog ka talaga sa utang eh. Pero pag may collateral ka, in fairness naman, medyo unang-una titignan yung kakayahan mo na magbayad. Pangalawa, medyo mas mababa ang interest pag may collateral. Take note po na kapag halimbawa ikaw po ay nag-collateral, yung value ng property mo, syempre hindi yun yung ibibigay na uutangin mo. Most likely, pag uutang ka, dapat yung iko-collateral mo, mas malaki ang price or yung value. At syempre, para hindi rin sila lugi. Ganon. Minsan talaga kapag gipit, no? Ang taong gipit, sabi nila, di ba? Sa Bombay kumakapit. Hindi naman lahat sa Bombay. So minsan, yon, sa bangko kumakapit. Kapag wala ka ng friend, kamag-anak, kapitbahay na malapitan, ayan, pwede kang mangutang sa bangko. Pero pag-usapan natin, pag sinabing foreclosure, ano ba yung foreclosure na yan, Attorney Cam? Ayan. Kasi ito po yung proseso na kung saan ikaw na nangutang at meron kang kinolateral, ikaw may-ari ng property, tawag dito,
may magkakaroon ng karapatan na kunin yung property sa pagmamay-ari hanggang sa masatisfy mo o mabayaran nga po yung utang. At of course, mabigay yung karapatan na maging may-ari ng property yung makakabili nito, no? Parang ang gulo, Attorney Cam, no? Again, nagsisimula itong lahat kapag tayo po ay mangungutang and then may collateral. Tapos halimbawa hindi ka nakapagbayad ng ilang buwan, ng minsan taon. So, meron ka ng mga notice ng mga delinquent sa pagbabayad, no? Base sa inyong kontrata, no, na napagkahaba-haba, pagkaliit-liit ng font size, no? Sinasabi doon, maaaring ibenta ang o masubastang yung property at doon kukunin sa proceeds yung pambayad doon sa inutang mo. Tandaan po ninyo ha, kapag kayo po ay magko-collateral, hindi po pwede na hindi kayo ang may-ari. Okay? Medyo mabusisi po ang bangko kapag medyo may collateral kayo. Make sure nila, no, na yung property, kayo ang owner at kayo ang possessor. Minsan talaga tinitignan pa. Ano pa yan, no? I-CCI. Titignan na, tas titignan kung, magkano ang value ng property. Actually, titignan nila FMV, fair market value. Kasi yung assessed value naman, medyo mas mababa yun. So, yung fair market value ang titignan nila dyan. So, kung halimbawa, ang value ng property ay 5 million, nangungutang ka 6 million, definitely, hindi yan naaprubahan. Pero, bababaan nila yan. Sasabihin nila, ito lang yung pwede mong utangin. Up until 3 million. Parang ganon. And base sa yung kakayahan na magbayad, syempre, magpapasa ka ng mga proof of income mo na makakabayad ka ng monthly amortization. So, titignan nila, itong expenses mo, iaawas na nila yung living expenses mo, eto na lang yung kaya mong bayaran. So, plus the interest, kukomputin nila kung how many years mo pwedeng bayaran. So, ganun po ang nangyayari kapag tayo po ay umutang. Alam niyo, wala naman pong masama umutang. Lahat ng mga businessmen po, may utang yung mga yan. Lahat ng mga mayayaman, mga malalaking tao, may utang yung mga yan. Ako din po may utang, may utang din po. Utang sa bangko. So, walang problema as long as kaya mong bayaran. Okay, attorney, paano naman po yung mga yung mga magkapitbahay na nagsasanglaan, paano po yun? May foreclosure din yun. Of course, meron po tayong tinatawag na extra judicial foreclosure, no? Na kung saan hindi na ito dadaan pa, no, doon sa mahabang proseso ng korte, no? Pero tandaan po ninyo, kasi ito yung maling pag-iisip, no, ng mga kababayan natin, na kapag halimbawa may nagsangla, pinakita yung property, pinakita yung titulo, kinuha, hindi nakabayad, sila na agad ang may-ari. Yun ay hindi po pupwede. Pinagbabawal ng batas yan. Pactum commissorio, ibig sabihin, hindi porket sinangla sa'yo, hindi nakapagbayad, automatic ikaw nang may-ari. Tandaan mo, yung property na sinangla ay mababa lang yung value na binigay niya. Kasi siguro nangangailangan lang ng pera, talagang gipit na gipit, no? It doesn't necessarily mean na kapag hindi siya nakapagbayad, meron akong additional property, akin na to kasi hindi siya nakapagbayad. So, kailangan, automatic ako may-ari nito. Mali po yun. Mali. So, hindi pa rin po automatic na ikaw magmamay-ari, no? So, yung reason behind, again, yung property, mas malaki pa rin ang halaga doon sa inutang niya. Mas yung value pa rin nun ay, minsan nga bilhin mo, ang value ng property, 2 million, inutang lang 200,000, tas automatic, magiging ikaw na may-ari. That's unfair, no? So, hindi po pwede yun.
So ano nga ba ang mga gagawin para kung halimbawa kayo po ay bibili ng foreclosed property, ano ang proseso at paano ba ito mapapatituluhan? Okay? Tatalakayin po natin yan. For the meantime, syempre, shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin. Kamusta po ba? Ang dami ngayon very good ang mga nagka-carpool. Very good din yung mga, of course, yung mga sumasakay sa mga transpo ngayon, nagko-commute. Talagang, ang hirap po, ang mahal na ng gas. Grabe, umaaray na yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Ang dami na po mga, actually, events na parang hindi natutuloy dahil nga tinitignan pa itong nangyayaring krisis sa buong mundo, no? Shout out muna tayo. Good evening po kay Melvin, Irene. Nanonood po sa may Grand Valley Angono Rizal, Melvin na taga Las Piñas, Jerry sa Magaysay, Rommel, kay Papa Will, kay Mama Jovita, kay Tita Connie, ayan, Nanay Connie dyan sa Virac, and kay Tita Erlene sa may Ilocos Sur, Beth Gray. Magandang gabi po. Naku po, sabi niya, maglalakad na lang po kami, Attorney Cam, sa taas ng gasolina. Ngayon po it's better na yung mga ibang companies po, at least because of COVID, no, medyo naka-adjust tayo dun sa ating work from home arrangement. Pwede na yun no, na magkaroon ng flexible working arrangement, papaano ba, work from home, papaano bang gagawin natin, compressed work week. So, nasa management prerogative na po yan. Okay? Magandang gabi rin po. Shout out sa mga nagsasangla ng lupa. Okay? Michael Humalon and Tony Sanchez nanonood po dito sa Puerto Rico. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account. ATTYCAM, Attorney Cam. At mamaya marami pa tayong pag-uusapan. Again, may kinalaman po sa foreclosure, no? Kung meron po kayong mga kamag-anak na na-foreclose ang property o kaya naman nangyari sa inyo to, ano ba ang gagawin ninyo? Pwede pa bang mahabol? Mabalik yung property ninyo? May pag-asa pa ba? Ano po ba yung mga babayaran ninyo kung sakaling gusto nyo bawiin yung property? Hanggang kailan ba pwedeng mabawi ang property? At ikaw naman, na nakabili, syempre alam niyo po, pag mga foreclosed property, medyo mas mababa ang halaga. Kaya marami po ang mga naeengganyo na bumili ng property na foreclose. Kasi po, aside sa mura, makakatipid ka. Pero may danger, hindi man danger, merong risk sa pagbili po ng mga foreclosed property. So mamaya, tatalakayin natin yan. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam, dito po yan sa DZRH. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Oras po natin, 6 na minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, I, Yani, Blights, and Tashi. Oh, my love, you don't even have to try, 'cause baby, you're just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Better Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer H. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. Mga natulungan ng Department of Migrant Workers na OFW na stranded, repatriated at dependents umabot na po sa 849 ang buong detalye. Noche Cacas, ibalita mo nga ito, Noche. Good evening, Attorney Cam. Nasa 849 na ang natulungan ng pamahalaan na mga overseas Filipino workers at kanilang dependents mula March 5 hanggang ngayong araw, March 13, 2026. 795 dito, Attorney Cam, ay OFW habang 54 ang dependents na stranded at mga sumailalim sa repatriation mula sa mga apektadong lugar sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cactac, inuuna ng gobyerno ang pag-asiste sa mga OFW na nasa peligrong lugar, may medical needs o may agarang humanitarian concerns, sabay ng mabilis na pag-aayos ng kanilang ligtas na pagbabalik sa Pilipinas. Iniyak naman ni Cactac na patuloy ang kanilang koordinasyon ng pamahalaan upang matulungan ang mga stranded OFWs sa ibang bansa at masuportahan ang mga repatriated OFWs sa kanilang pag-uwi. Kabilang na dito ang airport assistance, financial support at reintegration programs upang sa ganoon niya makabangon at makapiling muli ang kanilang pamilya sa Pilipinas. RH27, Noche Cacas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Oops, teka lang. Sa mga gusto pong manalo ng 500 pesos, makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring, tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! ihanda na ang inyong mga telepono dahil baka kayo na po ang sunod naming matawagan. Hintayin lamang po ang mahiwagang kring-kring. Tama ba yun? Para magkaroon po ng chance manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. Ayan na, meron na po. Sa messages na po ang ating kasamahan dito. Meron na siyang natawagan. Kausapin natin, alamin natin ang pangalan at saka kung taga saan. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Melchor Gulingan, magandang gabi rin po. Magandang gabi po. Taga saan po si Kuya Melchor? Mandaluyong City, Barangay Canbatu, Libis. Ilang taon na ba si Kuya Melchor, ha? 65 years old. 65? Eh, paano nyo po, paano nyo po nalaman itong aming kring-kring promo? Paano kayo sumali? Tagal na po ako nakikinig sa DZRH. Ay, talaga? Salamat po. Mula sa umaga hanggang gabi. Gabi ng lagim. Hanggang? Gabi ng lagim. Hanggang saan po? Mula sa umaga. Sino bang mga kilala nyong mga ano dito, anchor dito? At yung mga reporter kung sinong gusto nyo? Si yung Makalma. Wow! Anthony Taberna. Wow! Dahil dyan, Kuya Melchor, hindi na kita tatanungin. Ibibigay ko na sa'yo ang 500 pesos
Kay Melchor, Maraming salamat po. kapag ikaw ba, tinanong, ano daw ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, anong sasagutin mo? Siyempre, DCRH number 1. Yes! Kuya Melchor, maraming salamat. Talagang solid fan ito ng DZRH. 500 pesos. Huwag mo ibababa ang telepono para malaman mo kung paano mo po ito makukuha. Ayan, at kung nais nyo rin pong manalo ng 500 pesos, pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH News. Tignan po ang aming pinned post. Mag-register lang sa aming online form at ilagay ang tamang cellphone number at baka kayo na po ang mapalad na manalo ng 500 pesos. Mula po sa DZRH, pasasalamat dahil number 1 kami lagi sa puso nyo. O dahil mayaman daw ang aming ang aming istasyon. Mamimigay pa rin kami, charot. ng another 500 pesos mamaya. Tatawag pa tayo, ha? Sino kayang maswerte? Balik tayo sa ating topic. Paano nga ba na mapatituluhan yung foreclosed property? Pero bago yan, ito muna, no? Tignan muna natin. Doon tayo sa doon sa nagsangla. Papaano po? No? Papaano naman po kung halimbawa hindi nakabayad yung nagsangla pero gusto niyang mabawi ang property. Meron pa ba siyang chance to redeem, mabawi at maibalik ang kanyang property kasi meron niyang mga alam mo na memories, 'di ba? May sentimental value. O pwede ba 'yon, Attorney Cam? Ang sagot po ay yes na yes. Pwede po, 'di ba? Alam niyo po, ang batas natin, no, ang kagandahan po sa batas ng Pilipinas, kayong mga nag-foreclose. Kayong mga na-foreclosean. Maaari niyo pong ma-redeem, mabawi ang property niyo within 1 year from the date of sale. Kasi, 'di ba, pag halimbawa, no, makakatanggap kayo ng notice, no? Kasi hindi na nga po kayo nakakabayad. So, in-exercise po ng bangko yung right niya na i-foreclose ang inyong property, yung minortgage ninyo. So, mag-i-issue yung sheriff ng notice of sale, no? Oh, notice of sale, no? Ng ganitong araw, ng oras, diba? At halimbawa, naibenta during that time, no? Nung auction. Mababawi nyo pa ba? The answer is yes. Pwede pa rin pong bawiin, no? Ang sinasabi po dito, lahat ng mga property na na-auction for foreclosure, no? Mariredeem po yan ng may-ari, no? Within 1 year after the date of sale, no? So, yung date of sale, ito po yung date ng certificate of sale na naka-register po sa Registry of Deeds, no? So, importante na alam nyo po yun para alam nyo kung hanggang kailan nyo po pwedeng mabawi. Kasi, paano kung knock on wood, tumama ka sa loto, knock on wood, biglang within 1 year, merong mga blessings na dumating sa'yo, biglang nag-boom ang karir mo, biglang nag-boom ang business mo, no? You'll never know. So, pag ganun po, pwede pong ma-redeem ang property, no? So, yun nga lang po, no? Ito po yung isang nakikita ko na in practice, no? Na medyo parang alanganin, no? Para sa akin, ha? Kasi po, pag magre-redeem kayo ng property, lahat ng mga binayaran ng bangko, babayaran ninyo. Kung ano yung ginastos nila for the foreclosure, babayaran ninyo. Ang problema, kunyari ikaw magre-redeem ka ng property, no? Makikita mo ngayon sa listahan ng mga nagastos, expenses, 1.5 million, 1 million, binayad sa law firm na asikaso or whatever. Pili mo ang value ng property mo ay 2 million or sabihin 3 million. 5 million pa nga, sige. Tapos i-redeem mo siya, maggagastos ka ng additional
1 million to 1.5 million para dun sa expenses, di ba mabigat sa'yo yun? Di ba masakit pa rin? Parang ayaw pa rin parang ayaw pa rin sa'yo ibigay. Kaya in practice, ang hirap bawiin yung mga property. Kasi may mga ganitong expenses yung bangko na parang overkill naman ito. Parang ayaw talagang ipabawi, no? Anyway, kaya minsan, no, mas maganda pa. Makipag-usap ka na lang sa kaibigan mo, kakilala mo na maaaring may pera, mag-collateral ka. Tapos, makiusap ka kung hanggang kailan mo pwedeng mabayaran yung property. Minsan, mas malawak pa ang pangunawa, no? ng mga kakilala, kaibigan mo, at alam nila ang sitwasyon mo, di ba? Mas better. So yun po, no? Yung period po ng 1 year, non-extendable po ito, ha? So, tandaan po ninyo. Kung balak nyo mag-extend na, sabihin na, ay, may expire na yung 1 year, di ko pa nare-redeem, baka pwede naman i-extend natin. Hindi po. Non-extendable po yan. Para ma-avoid naman yung economic uncertainty nung nakabili ng property. Halimbawa, may bumili ng property. Syempre, na-expect niya na 1 year lang ako maghihintay tapos mapapasa akin na yung property. Kasi kung halimbawa i-redeem yun, babayaran pa rin naman siya kung magkano yung kanyang nilabas para mabili at manalo dun sa auction, no? Na 1 year. Hindi na po ito pwedeng ma-extend kasi wala nang bibili, no? Wala nang mag-auction kung ganyan extend, no? So, 1 year lang siya. Sa mga bibili naman po, ayan, ng property, na foreclosed property, ano ba yung, kasi nabanggitan natin advantages. Meron siyang, medyo mura kapag foreclose yung property. Ano yung mga disadvantages? So, mamaya, tatalakayin natin yan sa pagbabalik po ni Attorney Cam. And, syempre, shout out muli kay Mel and Melvin Letrodo, kay Teresita. At yan, sasabi niya, alam niyo po ba, attorney, nakabili po kami ng foreclosed property sa bank. Ang mura. Sa bank namin nabili, binayaran ng bank lahat ang dapat bayaran, tas ipinalipat namin sa pangalan namin. Okay. Not only bank, no, may other mga financial institution pa. So, yung mga kunyari, National Home Mortgage Finance Corporation, meron pa akong parang nakikita mga balikatan ba yun? Incorporated. So, may mga ibang mga fi-finance ng mga ganito, yung papautang, tas collateral, and then, pag hindi mo na bili yung property, or na-redeem ang property, dire-diretso na yan after na may nakabili. Okay? Muli, pagbati po, shout out din po, ayan, sa mga pahabol na nanonood sa atin. Sina, of course, si Sir Joel Aklan, magandang gabi. Si Miss Margie, ayan. Si Miss Carmi, ayan, shout out sa inyo. Ganun din po kay Rowell, Resho, si Ninang, ayan, hello. Jovelyn Salvador Pascua, Raul Destacamento, and Violeta Zambrano, and ganun din po kay Rom. Magandang gabi po. Shout out na rin po. Ayan, pagbati rin po sa mga nanonood sa atin. Kina Gal Kasing. Ayan, Tony Sanchez and si Michael. Babalik po tayo lang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ako po sa Attorney Cam. Oras po natin, alas 7:14 na po ng gabi. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita. RH. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! As I promise, eto na po ha, sa mga gustong manalo ng 500 pesos, ihanda mga telepono dahil another 500 ay ibibigay natin ngayong gabi. Ayan, hintayin lamang po ang mahiwagang kring-kring para magkaroon ng chance manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. Eto na, sumisenyas na po ang ating kasamahan dito. Meron na silang natawagan. Tignan natin, kausapin natin kung anong pangalan, taga saan, tsaka paano ba ito nakasali sa ating kring-kring panalo malakas sa telepono promo. Magandang gabi sa'yo. Ano pong pangalan nila? Marilyn po. Marilyn, taga saan si Miss Marilyn? Taga Dasmariñas, Cavite po. Ilang taon na si Miss Marilyn? 60. Abay, mga talagang nakikinig sa atin ha. Talagang may mga mga dual citizen ha. Oo. Dalaga pa ako. Dual citizen, Filipino citizen, tsaka mga senior natin dyan. Thank you so much, Miss Marilyn. Kayo po ba, paano nyo nalaman itong promo na ito? Sabi lagi ako nakikinig sa BBI. Yan. Baka may gusto kang batiin bago yung question mo. wala mo kasi kami dito internet. Oo. Sige, kahit sino lang. Batiin mo yung mga kakilala mo, mga apo mo, mga anak mo, kapitbahay nyo. Bati ko pa ang aking mga anak dyan sa Carmona, dito sa kapitbahay ko lang. Ayan. Sige. Eto na. Ang iyong question. Ready ka na ba? Opo. Ayan. Ano ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? Siyempre, DZRH. Yeah. Congratulations. 7 years old. Oo. 500 pesos agad, ha? Ayan. Meron ka ba bang gustong sabihin para sa DZRH? Ako, avid listener po ako ng DZRH. Dalaga pa ako. Oy, talaga Pati po? Yung lola ko. Kasi yung lola ko, dyan nakikinig. Kaya pati na rin ako nakikinig. Sabihin mo sa mga apo mo. Sa mga apo mo, makinig din sila sa amin. Ayan, thank you so much. Yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Yan, nakikinig. Mama, drama. Nabangan namin lagi drama. Salamat po, ha?
Huwag niyo pong ibababa yung telepono para malaman niyo kung paano po makuha ang inyong papremyo na 500 pesos. At kung nais niyo pong manalo ng 500, again, pumunta lamang po sa Facebook, sa DZRH News at tignan ang aming pin post. Mag-register sa online form namin at ilagay po yung tamang cellphone number. At baka ikaw na rin po ang mapalad na manalo ng 500 pesos. Yan po ang ating Kring-Kring Panalo Malakas sa Telepono Promo. Yehey! Congratulations! Eto muna, pasok natin itong balita mula po sa Davao. Ayan ha, balita muna sa may Samal Island. Formal nang sinimulan ng Aboitiz Power sa pamamagitan po ng Davao Light and Power Company ang historic submarine cable laying dyan po sa may Pakiputan Strait sa Davao. Ito po ang unang hakbang para ikonekta ang Island Garden City of Samal sa mainland power grid ng Davao City upang solusyonan ang matagal ng problema sa kuryente dyan po sa may isla. Ayon po sa Davao Light, ang 1,015 na metrong submarine cable ay dumaan po sa maingat na proseso upang masigurong minimal ang epekto nito sa ating kalikasan. Inaasahang matatapos ang 69 kilovolt project na ito sa kalagitnaan po ng taong 2026. Layunin ng proyektong ito na magbigay ng stable na supply ng kuryente na inaasahang magpapalakas po sa ekonomiya at turismo sa Samal. Ang hakbang na ito ay alinsunod po sa Republic Act No. 12144 na nagpapalawak sa franchise area ng Davao Light at may kaukulang legal authority mula po sa Energy Regulatory Commission at sa Korte Suprema. Balikan po natin yung ating topic kanina, may kinalaman po, of course, doon po sa ating foreclosure. Sabi ko po, no, dapat malaman din po kung ano yung advantages saka disadvantages ng mga bumibili ng mga foreclosed property. So una, advantages po, mura. Sabi nga ni Mr. Resita, mura nilang nabili ang property. Disadvantages po kapag halimbawa ang property na nabili nyo ay merong possessor na hindi owner. Kunyari, ang nagpo-possess po ay tenant o kaya po ay na-possess po ng mga illegal settler. So, kailangan kayo po ang mag-file, no? Gumastos for the ejection nung mga taong nakatira doon. Kasi nga, kayo na magiging legal na may-ari. So, make sure na dapat lagi you always exercise due diligence. So, tignan nyo kung sino ang nakatira doon. Sa mga Facebook naman, kapag halimbawa magbibid na, may mga status occupied, ganon, o hindi, walang tao, hindi siya occupied. So, makikita po ninyo. Kaya minsan mas mura kapag may naka-occupy na ibang tao na ayaw umalis. At karamihan din sa mga foreclosed property, yun nga, dahil nga abandonado na to, susceptible ito sa mga kung sino-sinong mga tumitira kahit wala silang legal authority na tumira doon. So, that's importante po yon. Next is, yun nga po, hindi po automatic, no? Na kayo po ang magmamayari ng property, you have to respect, no? Yung right to redeem ng may-ari, yung original na may-ari. Ibig sabihin, antay ka muna ng 1 year bago ma-finalize, bago mo mapalipat yung title sa inyo. At pag nagpalipat naman po kayo, same lang po yun ang titling. So, kailangan, meron pa mga requirements na kailangang ipasa sa BIR para ma-issuehan ka ng e-car, and then kailangan bayaran po yung mga taxes, no? Especially yung mga transfer tax, processing fee, pag kayo po ay magpapalipat na ng titulo sa pangalan niyo sa Registry of Deeds. And, ano pa ba? Yung mga maaaring disadvantage. So, yun lang naman, no? Kailangan ingat din po. Again, pagbibili ng property, dapat po exercise lagi due diligence. Maraming salamat. Muli po nakasama nyo. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 na po ng gabi.